Eto na nga mga chong, marami tayong bibe updates tong mangyari ni Christian Stan Hardinger. Coach Tim Cone may importanteng sinabi patungkol kay Tony Bishop. Hanggang sa ngayon nga mga chong ay hindi pa rin matigil-tigil ang pagkukumpara kay Tony Bishop kay Justin Brownlee. Marami pa ang nagsasabi na dapat nang palitan ang nasabing import dahil hindi naman daw ito nagte-take over ng laro. At nilalakay nga yan ni Coach Tim sa kanyang latest interview sa Let It Fly podcast ay may pagkakahalintulad daw si Tony Bishop sa kanyang former import na si Sean Chambers. Hindi nga daw ito nagpapatalo sa lahat ng kanilang practice at drills. Todo bigay ang ipinapakita kahit sa takbuhan, 3-on-3 plays at shooting drills ay palagi nga daw nananalo itong si Tony Bishop at very vocal nga daw ito sa Ginebra practice na hindi siya magpapatalo. At ang behavior nga niya ni Tony Bishop ang pinaka-nagustuhan ni Coach Tim Cone. He's reminding me a little bit of Sean Chambers. In practice, would never lose a drill. He would really make it a point, I am not going to lose drills. And he would always tell the team that, I'm not going to lose, I'm not going to lose. He elevates everybody. Dahil nga daw sa pagiging competitive ni Tony Bishop, ay nai-elevate nito ang Barangay Ginebra players na mag-improve ang kanilang laro. Kaya naman, kahit nga daw ano ang maging performance ni Tony Bishop, kahit bumagsak man ang ipakita nitong laro, ay hindi nga daw nila ito papalitan. Dahil gusto nga daw nila ang karakter na ipinapakita nito sa kanilang team practice. At yan nga daw ang hindi na ituturo sa mga imports. Karamihan pa nga daw sa mga imports ay masyadong mataas ang ego. Kaya mapili daw talaga si Coach Tim pagdating sa mga imports. Kahit nga daw hindi sobrang husay na import, pero maganda ang attitude at nagagawa naman daw ng maayos ang role at nagpapakita ng pagiging masipag, ay wala nga daw dahilan para kay Coach Tim na magpalit ng import. Isa pa nga sa nagustuhan ni Coach Tim kay Tony Bishop ay madali nga daw itong turuan. Kahit pagod na daw si Tony Bishop sa kanilang mga practice, ay nakatutok pa rin daw ito sa proseso kung paano tumatakbo ang mixed triangle offense ng kanilang koponan. Nakikita nga daw ni Coach Tim na nag-i-struggle si Tony Bishop sa kanyang sistema. Pero determinado daw ang nasabing import na matuto. As long as go hard ang ipinapakita ni Tony Bishop para matuto sa kanilang koponan, ay hindi nga daw si Tony Bishop ang problema kapag hindi pa rin ito nakuha ang kanilang sistema. At sinabi ni Coach Tim na siya at ang Ginebra coaching staff ang problema dahil hindi nila ma-determine kung anong position o kung anong role ang gagampanan nito sa kanilang koponan. Pero sa ngayon nga daw ay okay naman si Tony Bishop. Nagagawa naman daw nito ng maayos ang kanyang role under triangle offense. Hindi nga lang daw yan napapansin ng mga normal na basketball fans. Pero kung analyst nga daw ang sisilip, ay maganda ang ipinapakita nitong si Tony Bishop. Dagdag pa ni Coach Tim, ay gusto nga daw nilang makabuo ng bagong karakter kasama si Tony Bishop na maging competitive sa lahat ng bagay. Para sa akin mga chong, ay gaya ng sinasabi natin, ay maganda yung ipinapakita nitong si Tony Bishop. As long as nagagawa nito ng maayos ang kanyang role sa Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa gustong mangyari ni Christian Stan Hardinger. Ito ngang si Stan mga chong ay ang local leading scorer ngayon ng Barangay Ginebra, kung saan ay nag-average ito ng 19.4 points per game, 11.6 rebounds at 5.6 assists per game. Marami nga ang nagsasabi na deserve daw sana ni Christian Stan Hardinger ang MVP award sa nakalipas na season.
dahil sa explosive performance nito, lalong-lalo na noong makatapat nila ang Bay Area Dragons. Pero meron niyang mas importanteng main goal itong si Christian Stan Hardinger bukod sa pagkuha ng kampyonato. Yan ay mas ma-elevate pa ang laro ng Filipino basketball players. Ang advokasya nga ngayon ni si Stan ay i-elevate ang laro ng mga young aspirant basketball players. Ayon niya mismo kay Christian Stan Hardinger ay pinanood niya ang Gilas last FIBA World Cup at naniniwala nga ang nasabing Barangay Ginebra Bigman na kaya nating matalo ang Germany at Serbia. Kinakailangan lang daw ng mga konting adjustment at siya na nga daw ang unang magi-step up para turuan ang mga batang players para mas mag-improve pa ang basketball play dito sa Pilipinas. Sa YouTube channel nga nitong si Christian Stan Hardinger ay dumadayo nga ito ng iba't ibang lugar para turuan ang mga kabataang players ng basic fundamentals at isa nga sa tinuro ni Christian Stan Hardinger ay kung paano mag-spin move. Para sa akin mga chong ay maganda ang hangarin na yan ni Christian Stan Hardinger at very rare nga para sa isang pro basketball player na magturo ng mga batang players. Pupwede nyo ngang bisitahin ang kanyang YouTube channel na Christian Stan Hardinger at mag-comment na kayo sa kanya ng Ballers PH Raid.